Hello everyone! This is Beng. Welcome to my humble channel. And actually, ito yung first time na gumawa ako ng sit-down vlog as an intro. So, bear with me kasi first time natin para at least kapag iba naman yung setup. So, anyways, ano nga ba yung share ko? So, I am planning to share some valuable informations na alam kong malaking bagay o makakatulong sa mga taong nagpaplanong pumunta here in Puerto Princesa City. Kasi usual naman, ang entry point going to Palawan, kung explore mo siya, ay ang Puerto Princesa Airport. Though, if ang punta mo ay El Nido and Coron, meron naman direct flight from Manila or Clark, pero mas pricey siya. If ko-compare mo na ang entry point mo ay ang Puerto Princesa Airport. So, that's why ito yung usual na kinukuhang flight ng mga turista. So, ano ba yung i-share ko? I'm going to share different hotels, stays, or accommodations na matatagpuan mismo along the highway ng Puerto Princesa City. So, bakit yon? Kasi I believe if ang accommodation mo or stays mo ay within or along the highway, ay una-una more accessible sa lahat ng mga hotels, restaurants, or different places. Tapos sa mga public transport or private man yan, tapos mas convenient siya, hassle-free, at mas practical. Kasi malilesen yung mga sakay-sakay ng tricycle pag easy access ka, diba? So, yun yung i-share ko today. And, ang magiging starting point natin will be the Puerto Princesa Airport mismo. Bakit yun? Kasi para at least mas madaling, kasi since yun ang entry point natin, o di mas madali natin mabivisualize kung saan dito, kung saan doon, ganun yun. So, yun yung magiging starting point natin. And along the way, habang naglalakad tayo, if may mga maisip akong additional informations or tips, I will going to share it to you para at least kahit paano makadagdag sa mga pupunta here in Puerto Princesa. So, let's go! So, we are here sa mismong airport ng Puerto Princesa City. Ito yung pinaka-entrance gate nila. By the way, may different kind of transportation na makikita sa loob mismo ng airport upon arrival. First is yung if nag-avail kayo ng private transfer van sa mismong hotel na kung saan kayo nag-stay or sa in-avail nyo sa travel agency. Second is taxi, meron sa loob. And the cheapest one is yung tricycle. So, sa lahat ng yan, nagre-range siya ng more or less 250 to 500 pesos or above, depending dun sa kung saan ang location ng hotel nyo. Pero, isa sa tip ko, if hindi issue sa inyong paglalakad, more or less kasi mga 3-minute walk lang hanggang ma-reach nyo yung pinaka-entrance gate nila. Kasi paglabas nyo dyan, makikita nyo na agad yung different kind of public transportation like yung tricycle at multicab. Multicab minimum fare is 13 pesos. Sa tricycle, pinaka-basic na na pag-arkila sa kanila is 50 pesos. Again, naka-base yan kung gaano kalayo pa rin yung inyong hotel. And in case na nagugutom na kayo at gusto nyo na kumain, sa mismong harapan ng entrance gate ng airport ay makikita nyo itong malaking establishment na nagkikater ng different kind of resto. So, pwede nyo i-check at i-try yung pagkain nila dito. Additional info na din, in case na ang arrival time nyo ay very late na like 10 PM onwards, please expect na wala ng multicab na makikita o masasakyan. So, ang available na lang na public transportation ay tricycle since na hindi naman 24 hours ang multicab. And about naman sa pagbalik, in case naman ang inyong departure time from Puerto Princesa City is very early, as in yung early flight, yung pinaka-first flight, make sure na huwag masyadong pupunta na napakaaga sa airport kasi hindi sila nagpapapasok until 3 AM. So, nagsasarado talaga ang airport. Like, dun based sa experience ko, tumambay ako sa labas, nagantay pa ako ng around 3 AM bago ako nakapasok sa loob. So, huwag kaaga. And paglabas nyo ng airport sa left side, lakad lang, konti lang actually. Ito yung pinaka-first hotel o pinaka-nearest hotel sa airport na makikita natin.
Ang name ng hotel ay Canvas Boutique Hotel at ang kagandahan nito ay katapat siya mismo ng kilalang pasalubong center dito sa Puerto Princesa, ang MCA. Dito ka din makakabili ng real freshwater pearl or salt sea pearl. So, nandyan, mga legit dyan ka makakabili. At ipa-flash ko na rin yung mga different info about dito sa hotel na ito, kung magkano siya sa Klook as of August 2024. Next is Kaya Isabel Hotel, around 4-minute drive away from the airport. So, ang way dapat is going to Rizal Avenue. So, nasa Junction 1 siya. Along the highway din naman siya. If ito yung pipiliin nyo, it will be a 4-minute walk from NCC Mall, Palawan and 8-minute walk from SM City, Puerto Princesa. So, malapit din siya sa Mendoza Park, more or less 800 meter away, and 900 meter away from Plaza Cuartel. So, ipopost ko din uli yung information niya sa Klook as of August 2024. So, by the way, meron nga palang dalawang avenue here in Puerto Princesa. First, yung Malvar Avenue wherein you can locate the SM City ng Palawan at yung Baywalk. While dito naman sa Rizal Avenue, makikita yung mga different kind of resto, bar, food chain. Actually, dito yung mismong nightlife. Buhay na buhay to sa gabi. As in, maganda yung mga lights dito. Maganda rin rito, walking tour. Especially at night. Next is Casa Monica Pension House. Though hindi ko masishare yung actual price niya sa listing kasi wala siya sa Klook at wala rin siya sa Agoda. Sa Airbnb, I guess, saka sa Facebook page. So, meron silang sarili. So, tapat niya is Land Bank at katabi niya ay ang Angel's Pizza Restaurant. So, malapit lang siya. At ayun no, malapit din siya sa Jollibee. Next is the Big Brother Condotel na matatagpuan siya sa mismong Carlos Building. More or less 4 to 5 minute drive from the airport and 3 minutes by foot from SM City, Puerto Princesa, and 200 to 400 meter from Mendoza Park and 300 or 500 meter from Plaza Cuartel. So, ispa-flash ko na lang uli yung kanyang information. Here in Puerto Princesa nga pala ay walang 7-Eleven, pero meron naman local na convenience store. So, may mga wala talaga dito sa Puerto Princesa like Goldilocks, Red Ribbon. So, may mga food chain na wala pa talaga dito. Limited lang ang available. Next stop is yung ating hotel ay Skylight Hotel. Unfortunately, wala siya sa Klook at sa Agoda at Airbnb. Chinek ko yung kanilang Facebook page, meron naman pero parang last 2023 pa yung post nila. So, under siya ng red door. So, wala ako masyado nakuhang information. Andito na tayo sa bandang malapit sa Mendoza Park at sa office ng Subterranean River. So, dito tayo kumukuha ng permit if pupunta tayo ng underground river. So, if mag-a-avail kayo ng permit, make it sure na within the office hours. Usually is 8 to 5. And then, is the Filigans Hotel. So, ipopost ko ulit. Nakita natin, meron siyang info sa Klook. And actually, katabi lang to ng Holiday Suites. So, ipopost ulit natin yung information about Filigans Hotel. While yung Holiday Suites information, i-post na lang natin or i-share natin yan once na nandun na tayo sa mismo main hotel nila sa may Tinigiban Street.
And since interconnected nga ang dalawang avenue, so we are here in Malvar Avenue. Straight lang dyan ang public market. While here, ito na main side na to, papunta sa SM City ng Puerto Princesa. So straight ahead lang tayo dyan. So ito nga pala itsura ng multicab here sa Puerto Princesa. Since wala ditong jeepney, ito lang multicab ang pwede nating sakyan. So ang minimum fare, like what I've said, is 13 pesos. So we are going to SM City. Pakita ko sa inyo. Super nice ng SM dito, malaki, kakaiba nga yung landscape nito, o ayan. So it has 3 floors, so big enough kung kahit na maraming turistang dumadayo, since ito yung pinadaanan ng mga turista to buy some essentials, kasi since comforting nga, usually kasi dito sa Palawan is medyo mainit, so ito yung cooling venue natin. And then, dito sa mismong tapat ng wet market, old market ng Puerto Princesa, ay makikita natin ang Sunlight Hotel. So, ayan siya. Wala siya sa Klook, pero meron siyang listing sa Agoda. So, isi-share ko sa inyo yung information na makikita natin sa Agoda as of August 2024 again. So, we are here sa another crossing. Ito yung crossing na nagmumula galing SM. So, yun naman diretsyon yun yung galing papuntang Tinigiban. So, ito yung way na yan. Yan yung galing SM. So, Malvar yan. So, ito namang kabilang side. Ito yun. Yan. Ito naman yung galing airport. So, kung kakanan ka, ito yung portion na to. So, ito yung another hotel. Ang pangalan niya ay AA Hotel Plaza. So, ayan. AA Hotel Plaza. Again, wala siya sa Klook, pero meron siya sa Agoda. And katapat naman ng McDo ay makikita natin ang Jillian Tourist Inn. So, meron naman siya sa Klook pero sold out yung date. Pero ipopost ko pa rin yung info na available. Another hotel located along the National Highway, Barangay San Pedro, more or less 4-minute drive from the airport. Tapos, in front of a mini park, malapit siya sa Cytel na company, and ang name niya is Palawan Uno Hotel. Available siya sa Klook, so isi-share ko ulit yung information ng listing niya sa Klook. Next is Hotel Centro. So, along the highway din siya. Available siya sa Klook, so i-share ko ulit ang listing niya. This hotel is so near sa Robinsons, Palawan. More or less 5-minute drive away. This one naman is another crossing. Ang tawag dito ay Junction 2. So, ayan siya. So, ito naman yung U Hotel. Ayan siya. May sariling restaurant to actually sa ilalim. So, hindi tayo makakapasok. Hindi tayo sa kabilang side ng kalsada para
Mas madali siya makita. Laod yung restaurant niya. Tapos ang kagandahan dito sa U-Hotel, ito yon. Katabing-katabi siya ng Robinsons Palawan. Tapos ang katapat niya ay ang Bonchon and Pancake House. So ayan. Alam mo maganda dito sa sa U-Hotel kasi yung kanilang swimming pool sa taas, ayun kitang-kita yan. Kasi glass lang siya. So pag may nagsiswimming, kitang-kita siya. So, of course, meron siyang listing sa Klook. So, share din natin yung mga informations niya sa Klook. So, andito tayo sa tapat ng Robinsons Place, Palawan. Pagtawid natin, may isa din tayo makikitang hotel. So, tawid muna tayo, guys, ha? Medyo marami pang sasakyan. So, tayo natin. Tawid tayo. Hindi pa tayo makatawid, pero ito tanaw na natin. Tapat na tapat lang yan ng Robinsons Palawan. Ayan, Robinsons Place, Palawan. So, makikita natin yung Holiday Suites. So, ayan siya. Then, ang ilalim niya ay Shakey's. So, try natin medyo lumapit. Tawid tayo. Ha? Wait lang, guys. So, ito yung Holiday Suites. Ayan. Ayan siya. Ilalim Shakey's. Try nating lumapit. Sige. Try nating ikutin. Kung ano ba yung ilalim niya. Pakita ko sa inyo, guys. May bangko siya. So, kailangan nyo ng ATM. Ayan, RCBC. So, yan naman. So, di ko na pinasok kasi public naman siya. Siya? Private na. Again, meron siyang listing sa Klook as of August 2024. So, i-share natin here. So, ito yung Robinson, Palawan. Mga siguro 2 minutes, 3 minute walk lang. So, ito na yung U-Hotel. Go Hotel, sorry. Go Hotel. So, ayan siya. Tapos, katapat niya lang yung highway. Ayan. Yung National Highway ng Puerto Princesa. So, malapit lang siya sa Robinsons, Palawan. So, ayan siya. And of course, meron siyang listing sa Klook and i-share natin sa screen kung ano yung updated price niya as of August 2024. And this will be the last hotel na makikita na i-share ko sa inyo along the highway. Pero meron pa akong last homestay na pwede kong i-share sa inyo na pwedeng i-accommodate for short-term and long-term stay. So, from this Go Hotel, meron siyang katabing kanto papasok. Straight lang dyan. So, more or less 3 to 4 minute walk lang. So, malapit lang siya. Kaya namang lakarin. Pero, pwede naman sumakay ng tricycle. Pero, we prefer na maglakad since exercise na din. So, lakad lang. Then, eventually, dun sa left side part, yung unang kanto, makikita na agad yung signage. So, dito kami nakatira sa K-Square Apartment. So, sa mismong kantong yan, may makikita kayong laundry agad. Ayan. So, diyan kami nagpapalaundry, mura lang. Tapos, may mga different karinderya dyan na kainan na pwedeng bilhan. So, maganda yung location niya. Ayan. So, easy access din naman. Then, ang maganda rin dito is very safe yung location. Secured yung bakod, mataas. Tapos, malawak siya. And, ang maganda rin sa building na to is well-equipped sa mga CCTV. So, we always feel safe lagi. So, ayan siya. So, malaki itong na to itong apartment na to kasi dalawang portion siya. So, dito kami sa right portion ng gate. So, pagpasok natin, ayan, doon kami sa second floor. So, may 2 floor siya. May different kind of, dyan, rooms according to kung ilan yung packs. So, well furnished siya, kompleto. So,
So, pag akyat natin sa taas, ang maganda rito, kitang-kita mo yung nature, yung green land. Pati yung tanaw din natin yung kalsada. So, mafe-feel natin yung freshness ng air. And then, sa taas, kami yung pang third door sa dulo. So, sa taas, meron silang 3 rooms since kami yung nasa dulo. So, pasukin natin, guys. So, this is our door. Then, pagpasok, ito na agad yung mini kitchen niya. So, kompleto naman siya. May cabinet. Yan. Pero kami na rin bumili ng mga gamit-gamit. And then, meron din provided na parang rattan chair. Sa owner yan. So, included na siya. Hindi na kami bumili na. So, mga little details, some essentials na lang yung binili namin. So, yung aming mineral water, inaangkat lang din namin sa kanila. So, napaka hassle-free. So, ayan yung ating pinaka-entrance door. Ayan. So, dito sa right side, yung pinaka-bathroom and CR. Magkasama na siya. So, nice, diba? Well furnished. And yung mirror, lavatory. And then, merong heater. So, kahit maaga kang umalis o kailangan mong maligo na maaga, hindi ka lalamigin. May heater. At may bidet. So, napakalinis. At bago pa. And malakas din ang tubig dito, in fairness. Never naman kami ng surfer. And almost mag-1 year na kami sa accommodation na to. Though ang kanilang contract ay renewable every 6 months pag long term. So, yan, nice. Hindi ko na i-share sa inyo kung magkano to kasi magva-vary naman kasi ito kung kailan at anong date at gano'ng katagal kayo mag-stay. Pero ipa-flash ko na rin yung yung listing niya sa Agoda. Wala siya sa Klook eh. So, yung sa Agoda informations yung ipa-flash ko sa screen. Then, puntahan natin ang aming bedroom. So, ayan. Again, included na yung bed. King size siya. So, ayun. Ang lighting. Maganda. And, merong, yung electric fan, binili namin yan. Hindi yan provided. Pero, merong air condition. Pero, yung mga side tables, yung table, included na yan sa accommodation. And then, meron ding mini cabinet for our clothes. Pero, nagdagdag kami ng rack na patungan sa aming mga gamit. And, isa sa mga nagustuhan namin sa apartment na to, yung veranda portion. Kasi dito yung minsan, nakakapagpa-good vibes sa amin. Lalo na sa morning. Kasi marami ditong ibon. Iba't ibang klase kang maririnig. Tapos may squirrel. Kasi feel mo talaga na nature vibe yung paligid. Though wala ditong exhaust fan, kaya dito kami sa veranda nagluluto. Yun lang ang negative sa apartment na ito. Walang exhaust fan. So, yung makikita natin sa baba, yung mga different rooms pa na available. So, marami silang kayang i-accommodate actually. So, that's it guys. Thank you for watching. I hope na nagustuhan nyo yung na-share ko. And, hoping kahit paano nakatulong sa mga informations. And, if nagustuhan nyo yung mga content na ginawa ko at na-share ko, please like naman and share na din. And, please subscribe para naman sa mga upcoming videos natin ay ma-notify tayo. So, hoping na makita ko ulit kayo soon and looking forward na makapag-share pa ako sa inyo ng mga different valuable information. So, that's it guys. Bye for now. See you soon. Bye.